Magandang araw po sa inyo mga mahal naming lolo at lola, mga tatay at nanay na aming iginagalang. Kayo po ang mga bayani ng aming pamilya, nagtrabaho ng buong buhay, nagbuwis ng pawis at lakas para sa inyong mga mahal sa buhay. At ngayon, may napaka-importanting balita tayo para sa inyo ngayong Mayo 2026. Ang inyong pinaghirapang benepisyo, ang inyong pensyon at ang espesyal na cash gift na 2,000 ay paparating na. Pero dapat ninyong malaman kung kailan, paano at ano ang dapat ninyong gawin para matanggap ito ng wasto at buo. Ito po ang aming regalo sa inyo ngayon. Kaalaman na magpoprotekta sa inyong kinabukasan. Mga kababayan, nagsimula na ang pinakainaabangan na buwan ng maraming pensyon sa buong Pilipinas. Ngayong Mayo 2026, pinagtibay na ng parehong Social Security System o SS at ng Government Service Insurance System o GSIS ang tatanggapin ng bawat miyembro. Ayon kanilang regular na monthly pension at ang espesyal na 2,000 cash gift na ibinibigay bilang pasasalamat at tulong pinansyal sa lahat ng qualified na pensyado. Ano ang 2,000 cash gift? Ang 2,000 cash gift ay isang espesyal na one-time benefit na ibinibigay sa mga aktibong pensyonado ng SSS at GS. Hindi ito basta-basta regalo. Ito ay isang karapatan ng bawat pensyonado na nakakatugon sa mga kinakailangan. Para sa SS, ang cash gift ay karaniwang ibinibigay kasabay ng pensyon sa buwan ng Disyembre. Ngunit dahil sa ilang administrative adjustments ngayong 2026, may bahagi ng disbursement na inilipat at kinukumpirma para sa Mayo 2026 cycle para sa mga nalagpasan o hindi natanggap noong nakaraang cycle. Para naman sa GSIS pensyonado, ang cash gift ay opisyal na bahagi ng kanilang taunang benepisyo. Kumpirmado ng GSIS na ang mga pensyonadong nakakatugon sa ASYOP or Annual Confirmation of Pensioners Requirement ay matatanggap ang kanilang 2,000 cash gift kasama ang kanilang regular na pensyon ngayong Mayo 2026. Bakit Mayo 2026 ang mahalaga? Ngayong buwan, dalawang bagay ang nagtatagpo para sa kapakanan ng ating mga pensyado. Una, ito ang simulan ng bagong disbursement cycle kung saan sinisigurado ng parehong SSS at GSIS na ang lahat ng nalagpasang cash gift mula sa nakaraang quarter ay mahahatid na. Pangalawa, ito rin ang buwan kung saan sinimulan ng gobyerno ang mas malawak na financial assistance program para sa mga senior citizen na mahirap ang buhay. Ang staggered release schedule. Ano ito at bakit mahalaga? Hindi po sabay-sabay na ipamamahagi ang lahat ng pension at cash gift. Gumagamit ang SSS at GSIS ng tinatawag na staggered release schedule. Ibig sabihin ang inyong petsa ng pagtanggap ay nakasalalay sa inyong tasuwing 2-digit ting SSGSIS number. O kaya naman sa inyong petsa ng kaarawan. Para sa SSS pensyonado, narito ang pangkalahatang gabay. Ang mga pensyonadong ang SSS number ay nagtatapos sa 0, 1 hanggang 10. Matatanggap ang pensyon sa unang linggo ng Mayo mula ika-2 hanggang ika-end. Ang mga nagtatapos sa 11 hanggang 22 linggo mula ika-8 hanggang ika-1. Ang mga nagtatapos sa 21 hanggang 30 linggo mula ika-15 hanggang ika-19. Ang mga nagtatapos sa 31 hanggang 40 pataas ika-4 na linggo mula ika-22 hanggang ika-26 ng Mayo. Para sa GSIS, pensyonado naman, ang disbursement ay nakabatay sa inyong petsa ng birthday or sa inyong nakatalagang pension payment date. Karaniwang natatanggap ng mga GSIS pensyonado ang kanilang benepisyo sa pamamagitan ng kanilang GSIS e-card plus o land bank account ng direkta. Paano matatanggap ang pera? Merong 3 paraan ng pagtanggap. Una, ang direct credit sa bank account. Kung naka-enroll ka sa SSS Pensioner Bank Account o GSIS e-card, direkta itong ipapasok sa iyong account. Pangalawa, ang UMID card o SSS Pensioner ID. Maaari itong i-withdraw sa mga accredited ATM at partner banks. Pangatlo, ang over-the-counter sa SSS o GSIS branch. Para sa mga hindi pa naka-enroll sa anumang digital payment channel, maaari silang pumunta personal sa pinakamalapit na sangay. Importante rin na malaman ninyo ang 2,000 cash gift ay hiwalay na transaction mula sa regular pension. Ibig sabihin sa inyong bank statement or e-card, makikita ninyo ang 2 credit, ang inyong normal na monthly pension at ang 2,000 na cash gift bilang hiwalay na entry. Huwag po kayong mag-alala kung hindi sabay dumating ang dalawa. Normal ito at karaniwan sa loob ng parehong linggo. Ngayon, ilalarawan natin ang 3 tunay na halimbawa para mas maintindihan ninyo kung magkano ang inyong matatanggap at kung paano ito kalkulahin. Senaryo 1. Si Lola Nena SSS Pensionado Retired Private Employee.
Si Lola Nena ay 68 taong gulang, dating manggagawa sa isang garment factory sa Maynila. Nagtrabaho siya ng 25 taon at nag-retire noong 2018. Ang kanyang monthly SSS pension ay 52. Ngayong Mayo 2026, ito ang kanyang inaasahang matanggap. Benepisyo halaga regular monthly pension 5,200, JER 2,000 cash gift, 2,000 tier in kabuuan 7,200 JER. Ngunit mayroon si Lola Nena na SSS salary loan na may natitirang balanse na PH 500. Dahil sa CL-back o benefit offset policy ng SSS, automatikong ibabawas ang monthly amortization ng kanyang loan na 350 bago ilabas ang kanyang pensyon. Kaya ang aktwal niyang matanggap ay 502,000, 350 loan deduction, 4,150 na regular pension. Dagdag ang 2,000 cash gift. 6,150 ang kabuang matatanggap ni Lola Nena. Ayon sa patakaran ng SS, ang cash gift ay hindi maaaring bawasan ng anumang loan deduction, kaya ang 2,000 ay buo at buong matatanggap ni Lola Nena. Senaryo 2. Si Tatay Erning, GSIS pensionado, retired public school teacher. Si Tatay Erning ay si DNT taong gulang, retired na guro mula sa Cebu. Nagtrabaho siya sa gobyerno ng 30 taon. Ang kaniyang monthly GSIS pension ay 12,400 batay sa kanyang average monthly compensation noong aktibo pa siya. Ngunit hindi pa nakapagsumiti si Tatay Erning ng kanyang ASOP o Annual Confirmation of Pensioners para sa taong ito. Ang ACOP ay isang taunang proseso kung saan kailangang kumpirmahin ng pensionado na buhay pa siya at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Kung hindi magsumite ng AOP, maaaring suspendihin ng GSIS ang pensyon ni Tatay Erning kasama na ang 2,000 cash gift hanggang sa maipasok ang kinakailangang dokumento. Kaya ang unang dapat gawin ni Tatay Erning bago mag-asikaso ng cash gift ay ang kumpletuhin ang kanyang akop online sa GSI Zone portal o personal sa pinakamalapit na GSIS branch. Kapag kumpleto ang ACOP, ito ang kanyang matatanggap. Benepisyo halaga regular monthly GSIS pension 12,400 piso, cash gift 2,000 kabuuan 14,400 senaryo 3. Si Lolo Carding, bagong SSS pensionado, nagsimula ng pensyon noong Enero 2026. Si Lolo Carding ay 61 taong gulang at nagsimulang tumanggap ng SSS pensyon noong Enero 2026 lamang. Ang kanyang monthly pension ay 4,800. Ang tanong niya, karapat-dapat ba ako sa 2,000 cash gift kahit bago pa lang akong pensyado? Ang sagot ay, oo. Kung ikaw ay aktibong pensyonado na at nakatanggap ng kahit isang regular pension bago magmao 2026, ikaw ay karapat-dapat sa cash gift. Hindi kailangang ilang taon ka ng pensyonado. Ang requirement lamang ay ang ikaw ay aktibong pensyado sa petsa ng disbursement. Kaya ang matatanggap ni Lolo Carding ngayong Mayo 2026, 4,800 regular pensyon plus 12,000 cash gift, 6,800 na kabuuan. Mga mahal na lolo at lola, kasabay ng magandang balita ay may mga panganib din na kailangan nating kilalanin. Huwag hayaang mawala ang inyong pinaghirapang pera dahil sa mga sumusunod na dahilan. 1. Ang AOP. Huwag palampasin ito. Tulad ng nabanggit sa kwento ni Tatay Erning, ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP, ay isang obligasyon ng bawat GSIS pensionado. Kung hindi mo ito isusumiti sa loob ng takdang panahon, automatikong maha-hold ang iyong pensyon, kasama ang cash gift. Para sa SSS, mayroon ding katulad na proseso ng verification. Kung may mensahe ka mula sa SSS or GSIS na kailangan mong mag-update ng iyong impormasyon, huwag baliwalain ito. 2. Ang loan deductions o club system. Tulad ng nakita natin kay Lola Nena, ang mga natitirang SSS o GSIS loan ay otomatikong ibabawas sa iyong pensyon bago ito ilabas. Ito ay tinatawag na benefit offset o CLAC sa SSS. Kung gusto mong malaman kung magkano ang iyong actual na matanggap, i-check ang inyong loan balance sa MySS app o sa GSI Zone bago pa dumating ang araw ng disbursement. 3. Mga scam at panloloko. Maging mapanuri. Ngayong panahon ng pension disbursement, laging dumadami ang mga scammer. Narito ang mga babala. Huwag kailanman ibigay ang inyong SSS number, GSIS ID number, OTP, one-time password o PIN sa sinuman kahit sinabi nilang empleyado ng SSS o GSIS sila. Ang tunay na empleyado ng SSS o GSIS ay hindi kailanman hihing ng inyong password o OTP sa telepono or text message. Kung may tumatawag sa inyo na nag-aangkin na mula sa SSS o GSIS at humihiling ng personal na impormasyon, ibababa ang telepono at mag-ulat kaagad sa opisyal na
na hotline ng SSS 021455 o GSIS 0288474747. 4. Hindi natanggap ang cash gift. Ano ang gagawin? Kung lumipas na ang inyong inaasahang disbursement date at hindi pa rin dumating ang inyong 2,000 cash gift, huwag magpanic. Maaaring dahil ito sa mga sumusunod. May pending na verification ng inyong account, may loan na kailangang i-reconcile, o may minor na technical issue sa pagpapalit ng payment channel. Yung solusyon, personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS or GSIS branch na may dalang inyong valid ID at pension card para ma-verify ang status ng inyong disbursement. Para sa ating mga lolo at lola na komportable sa teknolohiya, mayroon kayong napakakapakipakinabang na mga digital na kasangkapan. Para sa SS Pensionado, ang MySS app at Portal I, download ang MySS app sa inyong smartphone, available sa Google Play Store at Apple Store, or bumisita sa mituldoc.ss.gov.ph. Sa loob ng app, maaari ninyong tingnan ang inyong monthly pension disbursement status, malaman kung kailan ang inyong susunod na release date. I-check ang inyong loan balance para malaman kung magkano ang ibabawas sa inyong pensyon. Makita ang inyong payment history, palahat ng natanggap na pensyon at benepisyo para sa GSIS Pensionado, ang GSI Zone Portal. Bisitahin ang GSIS GOVEDP page PH at mag-login sa GSI Zone. Dito maaari ninyong isumiti ang inyong ACOP online nang hindi na kailangang pumunta pa sa branch. So makita rin ang inyong pension details at loan information, mga tips para sa branch visit para makatipid ng oras at lakas. Kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS o GSIS branch, narito ang mga praktikal na payo mula sa mga karanasang pensyado. Dumating ng bago, mag-alas 8 ng umaga before alas 8 ng umaga. Mas maikli ang pila at mas mabilis ang serbisyo. Huwag kalimutang dalhin ang inyong senior citizen ID o OSCA card. Karapat-dapat kayo sa priority lane bilang senior citizen. Magdala ng 2 kopya ng valid ID, SSS, GSIS ID, kasama ang isang government-issued ID para hindi kayo mapabalik-balik. Kung may kasamang kamag-anak, mas mabilis ang proseso dahil makakatulong sila sa pagpipila at sa pag-navigate ng branch. Pumili ng Martes hanggang Hebes para bisitahin ang branch. Mas kaunti ang tao kumpara sa Lunes at Biyernes. Mga minamahal naming lolo at lola, nais naming ipaalala sa inyo ng isang bagay na napaka-importante. Ang pensyon na ito ay hindi regalo. Ito ay ang inyong pinaghirapang karapatan. Bawat pisong binabayad ninyo noong nagtatrabaho pa kayo ay nagbunga ng benepisyong ito. Kayo ay karapat-dapat sa bawat sentimo. Ngayong Mayo 2026, hintayin ninyo ang inyong 2,000 cash gift at ang inyong regular na pensyon ng may kumpiyansa. I-check ang inyong SSS o GSIS number. Alamin ang inyong disbursement schedule at siguraduhin kumpleto ang inyong mga requirements tulad ng AOP. Kung may katanungan kayo, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, o sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Kung natutunan ninyo ang isang bagay mula sa video na ito ngayon, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapwa pensyonado. Lalo na sa mga lolo at lola na hindi pa nakakakita ng impormasyon na ito. Ang inyong isang share ay maaaring magligtas ng kanilang pera mula sa mga scammer o maling impormasyon. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong nakakaalam ng pinakabagong balita tungkol sa inyong mga benepisyo. Kayo ang aming inspirasyon. Mahal namin kayo. Hanggang sa susunod na video.